Si Bitcoin po ay tila naipit sa isang price range. Kaya ang tanong ngayon ay kaya ba nitong abutin ang presyong $100,000? Ano nga ba ang nangyayari sa market? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Bitcoin? Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung ano po ang presyo ni Bitcoin sa kasalukuyan. Ayan, si Bitcoin ay nakapako po sa presyong $94,162 kung saan ay meron po siyang kabuang market cap na $1.86 trillion. Pero kung titingnan po natin ang galaw, ang kanyang galaw nitong nakarang linggo, bumaba po ito ng 5.55%. Kaya bakit kaya? Isang pangunahing dahilan ay ang bearish lag o ang kakulangan po ng momentum sa market kung saan ay nagdulot po ito ng 1.12% na pagbaba sa kabuang market capitalization. Ngayong nasa $3.28 trillion na lamang po ito. Ngayon ay ano naman po ang ipinapakita ng Bitcoin price chart. Ayan, dito po tayo. Ito po ay isang 4-hour chart ni Bitcoin, kung saan ay makikita po natin dito ang tinatawag na V-shape reversal matapos po ang false breakdown sa support level nito na 92,654. Pero ano nga bang ibig sabihin nito? Ayan, ibig sabihin, ang presyo po ay bahagyang bumawi or naka-recover. Ngunit kasalukuyan po itong nagko-consolidate malapit po sa resistance level na $95,119. Sa madaling salita ay tila nakakapit bisig ang mga buyers at saka sellers sa presyo na ito. Makikita na rin natin ang epekto ng 20 at saka 50 EMA lines kung saan ay nagsisilbi pong mga dynamic resistance. Ang ibig sabihin naman nito ay nahihirapan po si Bitcoin na lampasan ang mga price levels na ito. Bukod pa rito, ang Relative Strength Index or RSI ay nananatili pong flat o halos nasa neutral na antas. Hindi po ito nangangahulugang bearish, ngunit hindi rin bullish. Sa madaling salita ay steady lamang po ang galaw ng market. Ngayon ay ano naman po ang papel ng liquidations at saka ang derivatives? Ngayon ay sa nakalipas po na 24 oras ay tumaas po ang open interest ni Bitcoin ng 1.06%. Na ngayon ay nasa $60.53 billion. Ano naman ang ibig sabihin ng open interest? Pinapakita po nito kung gaano karaming kontrata ang active sa derivatives market. Bukod dito, ang long to short ratio ay umakyat po sa 0.9904. Kung saan ay nangangahulugang halos balanse po ang bilang ng mga long at saka short positions. Ang funding rate naman nakasalukuyang nasa 20 digits 85% ay nagpapakita po ng bahagyang pagtaas ng kumpiyansa sa mga long positions. Ngunit, hindi ito nangangahulugang smooth sailing lahat. Sapagkat sa nakalipas po na 24 oras ay tumaas po ang liquidations ni Bitcoin sa $50.45 million, kung saan ay 34.39 million dito ay galing sa bullish positions. Ibig sabihin ay marami pa rin ang natatalo sa mga long positions dahil hindi po nila inaasahan ang bearish na galaw ng presyo. Ngayon ay ano naman po ang papel ng mga institutional investors? Ayan. Isa pang mahalagang aspeto ay ang institutional inflows. Sa nakarang linggo, ang US Spot Bitcoin ETF ay nagkaroon po ng bearish close na may net daily outflows na halos $150 million. Malaki po ang naitala ng BlackRock na $183.56 million na outflows. Pero teka, bakit kaya tila may positibo pa rin? Yan, dahil po sa kabuuan ay nagtapos po ang linggo na may net inflow na $307.20 million. Nangangahulugan po ito na kahit may bearish movements, nananatili pa rin ang tiwala ng mga institutional investors kay Bitcoin. Dagdag pa rito ay inaasahan po ang mas magandang suporta mula sa mga institutions ngayong linggo. Ang inauguration po ni Donald Trump ngayong paparating na January 20 ay posibleng magdala ng mas maluwag na regulasyon sa crypto space kung saan ay maaari pong magpataas ng kumpiyansa ng mga malalaking investors. Ngayon ay ano naman po ang price target ni Bitcoin? Ayan, sa bullish scenario ay maaari pong mabasag ni Bitcoin ang resistance na $95,119 at muli po niyang subukan
ang presyong $100,000. Ngunit kung hindi nito masustain ang support level na $93,739, posible pong bumaba ito sa $92,652. Dito po papasok ang tanong, kakayanin ba talaga ng mga bulls na abutin ang presyong $100,000? Sa ngayon, ang sagot po ay nakasalalay sa galaw ng market sa mga susunod na araw. At ngayon ay ano po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Bitcoin. Ayan. Una ay kung ikaw po ay isang trader, mahalaga pong maging maingat sa galaw ng market. Ang mataas po na volatility ay maaring magdala ng malaking kita. Ngunit may kaakibat din itong mataas na panganib o risk. Kung ikaw naman ay isang long-term investor, ito po ay isang pagkakataon upang pag-aralan ang market trends at makita kung ang kasalukuyang presyo ay isang magandang entry point. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Tandaan na si Bitcoin at iba pang mga cryptocurrencies ay nananatiling high-risk investment. Ngunit sa kabila ng lahat, ang potensyal po nito bilang digital asset ay hindi po matatawaran. Kaya bago po mag-invest, siguraduhin sapat ang iyong kaalaman at handa ka sa anumang maaring mangyari. Tulad po ng sabi nga nila, invest only what you can afford to lose. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.